Kasi ang alam ko, hindi lang yung pulboron, bidyong meron ako, meron pang iba. Or puwede rin yung tsuktsakan nila nung tsuktsakan Naku, ng mga bangag habang sila ay mga bangag or naku, nagsi-switch sila ng, naku po, yan na nga ba partners, 'di sinasabi ba? natin. 'Di ba may lumabas na mga gano'n na na video na nabakabukangkang sili Satanas, 'di ba? Hindi ho kasi malabong mangyari yun. Kasi yung mga bangag, yun ho libangan nila. Pagka grupo sila, pupulburon, pagka ho masarap na pakiramdam yan, eh, tapos yung kumbaga pampinali, magpuputukan na ho yan. Fireworks display, ika nga. Hindi natin napasadahan na mabilisan kanina yan si Joel Chua. Pero ngayon mga kababayan, eh, talagang papasadahan na ho natin yung kanyang interview sa media pagkatapos ng ikalawang hearing ng Committee on Good Government and Public Accountability kahapon dyan sa House of Representatives. Sa tingin ho natin mga kababayan, pagka naririnig ng mga tao sa Malacanang, yung salitang tsuktsakan, eh, kinakabahan yung mga yan. Kasi pagka ho talaga medyo, masarap ang pakiramdam ng mga 'yan pagka nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng pulburon, eh, kung ano-ano ho talagang pinagagawa ng mga 'yan. Ang trip ho ng mga nasa ilalim ng kapangyarihan ng pulburon, eh, wala hong gustong gawin 'yan kundi mag-party at, magtsuktsakan. 'Yun, eh, balita lang ho natin 'yan, diyan sa mga ano, diyan sa social media, eh. 'Yan daw ang trip, ng mga nagpupulburon, mag-party, mag-inom, at higit sa lahat, eh, magtsuktsakan. Pero bago ho natin pag-usapan 'yang 'di ko inaakala na darating ang punto, dito sa PH Update na aabot tayo dito sa sitwasyon na kung saan pinag-uusapan natin yung di umanong video na kung saan, eh, makikitang nagtsutsuktiyakan yung mga tao diyan sa Malacanang. Isang like at isang subscribe lang ho, alam niyo naman ho mga kababayan, yang like na yan, eh, 'pag nakikita ho natin yan, eh, pumapalakpak ang ating mga mata 'no. Maraming salamat sa mga nagla-like ng ating mga video at mga nag-iiwan ng komento sa baba, eh, napakalaking bagay ho niyan. Talagang binabasa ho natin yung mga komento niyo diyan sa baba para mas, malaman ho natin kung ano nga ba ang, saloobin ng ating mga kababayan. At kung gusto niyo hong kayo ho ang pinakaunang makakita ng ating mga reaction video, eh, i-click niyo lang ho yung join button para makasali ho kayo sa ating community. Ayun na nga mga kababayan, bago tayo pumunta sa tsuktsakan, eh, pasadahan ho muna natin ng mabilisan ng mga maiinit na kaganapan sa social media. At kung nagtatanong kayo kung nandito na naman ba itong si Senator Manny Pacquiao, opo, kasama pa rin ho siya. Babalikan ho natin, iisa-isahin ho natin yung kanyang mga naging litanya noong 2022 presidential election. Noong 'di ba hinamon pa nga niya ng debate itong si Marcos Jr. Meron na naman ho tayong nakitang kabalbalan nitong si Manny Pacquiao noong 2022 na ibabalik natin ngayong mga panahon natin para masampal natin sa pagmumukha nitong, tao na 'to na yoong binabanatan mo dati, eh, tinataas na ngayon ang kamay mo. Unahin na ho muna natin kay Vice President Sara Duterte. Bagong alyansang makabayan, nagsisimula ng bumuo ng impeachment complaint versus VP Duterte. Wala namang bago diyan. 'Di ba pati nga yung mga media dito sa ano na 'to, dito sa interview na 'to ni Joel Chua, eh, kahit sila ho, eh, basang-basa ho nila ang, mga plano nitong mga congressman na 'to. Pero ang pagkakaalam ho ni Vice President Sara Duterte, wala ho talagang kaso laban laban sa kanya kaya kailangan ho nilang kalkalin at kailangan ho nilang mag-fabricate ng mga testigo, yung mga walang kredibilidad na testigo, ipinapatawag ho nila at pinagsasalita ho nila diyan sa House of Representatives para mapaniwala yung ating mga kababayan sa mga kasinungalingan nitong mga congressman na 'to. Pero hindi ho magtatagumpay yan 'no, na nakikita na kahit dito ho mga kababayan makikita ho natin sa PH Update yung mga komento ng ating mga kababayan, eh, talagang mahal na mahal ho nila itong si Vice President Sara Duterte. Eto mga kababayan, pag-usapan ho natin itong, actually kaninang umaga pa 'to, itong kay, Tambaluslos na 'to, na kung saan, eh, nakalagay ho dito sa Philippine Star, eh, yang Philippine Star ho na yan, 'di ho natin malaman kung pagmamay-ari rin ba ni Tambaluslos yan? Maya't maya nandiyan pagmumukha niya, eh. Gawin niyo ng profile picture yung mukha nitong si Tambaluslos kayo diyan sa Philstar, ha. Ang, magiging budget para sa OBP ay 733 million. Halos kapareho ng budget noong
panahon ni Vice President Leni Robredo. Ang problema ho kasi dito, hindi ho maintindihan nitong mga tao na 'to, kagaya nitong si Tambaluslos, paulit-ulit sinasabi ho natin dito, si Vice President hindi ho niya forte yung style nitong si Leni Robredo, wag naman sanang masamain, kasi 'di na tayo nakikipag-away ngayon dito kay, Nanay Leni. Yung mga pinklawan, oo, binabanatan natin 'yan, pero itong si Nanay Leni, hindi ho natin binabanatan 'yan ngayong mga panahon na 'to. Ika nga ni VP Sara, nananahimik yung, VP Leni, hindi niya sinasabi kung ano pag-usapan, kaya hindi rin natin siya babanatan. Ang sinasabi lang ho natin dito, hindi natin puwedeng ikumpara itong si Vice President Sara Duterte dito kay Leni Robredo. Itong si VP Sara ho, hindi hindi ho siya puwedeng hindi magtrabaho. Kasi ano ho 'yan, ang training ho talaga niyan, ibigay ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya yung 733 million na 'yan, hindi ho makatarungan 'yan. Sa Senado, tingnan ho natin kung anong gagawin ng mga senador sa Senado. Pagka linamon na ho sila ng, pamumulitika, ng, ambisyon nitong si Tambaluslos, malamang sa malamang ganyan din ho ang magiging istorya diyaan sa Senado. Ano pa ho bang meron tayo dito, mga kababayan? Punta na ho ba tayo dito kay mamaya na 'to. Kay Luis Romo muna tayo. Ngayon, sa mga nagtatanong kung bakit ang ingay-ingay nitong bakulaw na 'to, ngayon at least naiintindihan niyo na itong Pilipinas na, FB page na 'to, tinatantya ho ang tubig. Nagtatanong ho sila kung sakaling tumakbo sa Senado itong si Congressman Luis Tro, kung iboboto daw siya. Di subukan niya. Wala ng tanong-tanong, rekta na, mag-file ka na ng, COC sa 2020, ngayong October, first week of October. Ikaw, Luis Tro, para feeling ni Luis Tro, sikat na sikat siya, eh. Feeling nitong si Luis Tro, mahal na mahal siya ng sambayan ng Pilipino. Sa ginagawa ho niyang pagpapakaaso dito kay, Tambaluslos, akala ho niya, minamahal siya ng ating mga kababayan. Di ho alam nitong alin na 'to, sukang-suka, sa pagmumukha niya ang sambayan ng Pilipino. Feeling ho niya, very smart, very bright siya, very, yung akala niya alam niya lahat pagka nagsasalita siya diyan sa House of Representative. Ano naman ho siya, pagka tinapat naman ho siya kay Congressman Rodante Marcoleta, halos hindi ho siya makaimik. Ngayong mga panahon na 'to, ipagpalagay natin na nababraso nila itong si Congressman Rodante Marcoleta, hintay-hintay lang ho tayo, okey? No, hintay-hintay lang ho tayo dahil, itong pagmumukhang 'to at yung, malaking organisasyon sa likod nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Ako, naniniwala ho ako, mga kababayan, yang mukha na yan, siya ho ang magbibigay, kumbaga kukumpleto, gagawa doon sa hindi nagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat ho ng ginagawa ngayon diyan sa ali na yan, kumbaga nagpapatibay lang 'yan kay Vice President Sara Duterte. 'Yan lang ho ang yan ho ang nagpapatatag dito kay VP Sara ngayong mga panahon na 'to. Pero tandaan niyo ho itong sasabihin ko sa inyo na 'to, yang mukha na 'yan itong si Vice President Sara Duterte, 'yan ho ang mukhang, maghahatid, ng, napakatinding pagbabago sa mga susunod na panahon. Yun ho ang ating sigurado at yun ho ang kinatatakutan nitong mga politiko na 'to, dahil nakita na nitong si Vice President Sara Duterte kung gaano kadumi ang politika sa ating bansa. Kaya kung sakali yan ho ay maging presidente, naku, babaliktad ho lahat. Maghahalo ang balat sa tinalupan. Ito, mga kababayan, dumako ho muna tayo dito kay, Senator Manny Pacquiao. Hindi ho natin pwedeng kalimutan ang mga litanya nitong, mama na 'to, 'no. Kailangan ho kasi nating ibalikan para makita ho natin, kung, ano ang kayang gawin nitong mga walang yang pulitiko na 'to. Ano ang Bakit kaya nilang kalimutan ang kanilang mga prinsipyo at paninindigan sa mga nakalipas na panahon, para lang makaupo sa puwestong gusto nilang makamtan sa 2025 midterm election. Kagaya nitong si Manny Pacquiao, ang sabi ho nitong si Manny Pacquiao, eto ang banat nitong si Manny Pacquiao noong, March 31, 2022. Eto, mga kababayan, bago eleksyon ho ito. Presidential candidate Senator Manny Pacquiao warned of another possible martial law era should the late dictator son Ferdinand Marcos Jr. be elected as president. Base sa ating mga nakikita, nagkatotoo naman ho yang, babala na yan nitong si, Senator Manny Pacquiao, 'no. Ganyan hong babuyin, nitong si Manny Pacquiao, itong si Marcos Jr. noong panahon ng kampanya, noong 2022.
national election. Pero ngayong mga panahon na 'to nakikita ho natin sila kung paano sila magpakaaso dito kay Marcos Jr. Eto pa ho, hindi pa ho tayo tapos diyan. Eto naman hong si Senator Ping Lacson, ang banat ho niya no'n, ayan, ang banat ho niya no'n, Lacson to voters, "Don't be partners with thieves." O, yan ho ang mga banat nila noon kay Marcos Jr. Pero ngayon itong si Ping Lacson, kaya nawala hong bilib natin dito sa mga 'to, lalo na diyan kay Tito Soto. Nawala ho ang bilib natin dito sa mga pulitiko na 'to dahil noong mga nagdaang panahon, binabanatan ho nila itong si Marcos Jr. Tapos ngayong mga panahon na 'to, nakialyansa ho sila, yung nakipagsapakat sila dito sa administrasyon na 'to. Para saan? Lagi nating tinatanong dito, para sa kapangyarihan, para sa impluwensiya, para sa makinarya. Meron na hong pangalan na nakatatak sa utak ng bawat Pilipino, ang pangalang Manny Pacquiao, pangalang Ping Lacson, pangalang Soto. Yang mga pangalan na yan, kahit anong gawin nyo, hindi na ho mabubura sa kamalayan ng bawat Pilipino. Ang hindi ho natin maintindihan dito, bakit ho nila kailangang ibenta ang kaluluwa nila dito sa mga bangag na to para lamang maipanalo ang 2025 midterm election. Yun lang ho hindi natin maintindihan. Lagi ko naman hong sinasabi dito na yang si Soto, yang si Lacson, mataas ho talaga ang tsansa nilang manalo sa 2025 midterm election. Di ho natin maintindihan, baka iniisip nila para sure win sila o kung ano pa man yan. Pero ang atin ho dito, pagdating sa prinsipyo at paninindigan, wala hong mga yagba itong mga senador na to, no, mga kandidato na to sa 2025. Balik ho natin dito kay Tambaluslos at kay Vice President Sara Duterte. At pakinggan ho muna natin yung continuation nitong si Palangga, Binibining Maharlika, kaugnay nga ho doon sa Tsuktsakan video. Kung merong video, walang video, wala ho tayong ano doon. Pero ang sigurado ho dito, binanggit at linabas sa bibig ni VP Sara na may video. Ngayon, kung ito ay another pulboronic video, another Tsuktsakan video, another kung ano pa mang video yan, wala ho tayong alam dyan. Pero ang sigurado ho dito, pagka nanggaling dyan sa alin na yan, ang mga ganyang klaseng impormasyon, kailangan na hong mag-isip-isip, kailangan na hong mataranta, kailangan na hong ayus-ayusin itong mga taga-Malacanang ang mga susunod nilang hakbang dito sa alin na to. Ito si Binibining Maharlika, pakinggan ho natin. Ang sabi ni Continuation lang to. Gloria Mercado na napakasinungaling doon, obviously naman. Sinasabi niya na nakatanggap nga daw siya ng sobre na binigyan siya ni Inday Sara, 'di ba? Nung siya ay nasa procurement para kapag may mga anomalya, eklabos, hindi siya magsasalita. At Mm. sinasabi niya na hindi niya binuksan ang sobre na binigay sa kanya. Alright? Hindi niya binuksan dahil sabi niya, hindi siya komportable, Mm. naasiwa or whatever. Anong feeling niya na, hindi ko bubuksan ng sobre, mga kadramahan. Nakikita mo dun sa clip na napanood ko na napakasinungaling ang kanyang script. Okay? Mm. At sinasabi niya na nag-ask siya na ano siya, na humingi siya ng payo kung sino mang demonyo ang hininga niya ng payo, na i-donate na lang daw ang pera na nilalaman ng sobre sa isang NGO. Naku. Paano mo malalaman kung pera yung laman? Malay mo, play money pala yung laman. Ini-etchos ka lang pala ni Inday kung totoo man. Which is hindi totoo dahil pinaliwanag ni Inday Sara doon sa kanyang press conference na itong si Gloria Jumamil na ito ay isang talunan. Tinanggal. Hindi, kasi ganito yan, tingin ho natin, meron ho talagang mga tseke o merong cash na natanggap yang ali na yan. Kaso, kung makikita niyo ho kasi yung timeline, noong binigay yung confidential fund kay Vice President Sara Duterte, bait na ho yun. Talagang hinuli ho itong si Vice President Sara Duterte nung tinanggap niya yung patapos na taon, tinanggap niya yung confidential fund. Doon na ho siya talagang nabigyan ng butas nitong mga tambaluslos na to. At sa tingin ho natin, itong si Jumamil, ano ho yan, matagal ho nilang pinlano yan, malamang sa malamang, talagang itong itong si Gloria Mercado, matagal na ho nilang kasama yan, kumbaga sa plano, kasama na ho itong si Mercado. Yung kada buwan merong 50,000 na nabibigay sa kanya, pagpalagay natin, pwede ho niya sabihin na meron siyang natatanggap. Okay? Wala hong problema doon, nakakatanggap siya ng 50,000, pero hindi ho ibig sabihin nun na
galing yun kay Vice President Sara Duterte. Pero yun ho ang palalabasin nila para magkaroon ng duda, para magkaroon ng agam-agam sa ating mga kababayan, sa credibility, sa pagkatao nitong si Vice President Sara Duterte. Sa tingin ho natin kung paano pinlano yung confidential fund na yan, kung paano pinlano yung lahat ng pagbanat ngayon kay Vice President Sara Duterte, yung mga checking na yan, baka nakalatag din ho sa mga plano ng mga tambaluslos dyan sa House of Representatives, yang si Gloria Mercado na yan. Dahil sa kanyang mga ginawa sa pag-solicit ng worth 16 million pesos sa private company para mangikil ng pera. I think nandito. Anyway, ito. Okay, pinakita ni Inday Sara itong ebidensya na itong si Joe, yung ginamit na witness, ayan, ginamit na witness ng mga tambaluslos dyan para idiin si Sara Duterte na siya ay nag-bribe dito kay Jumamil na ito, Humamil, tangay na kapangit ng pangalan ni Gloria. Pinakita ni Inday Sara at may ebidensya mga hitag. Okay, ayan, na nangingi siya. Okay, ginto talaga yung aking ang yaman ko. Okay? Yaman sa ginto ng polish. Anyway, nabasa niya to for sure. Dito ay pinaliwanag ni Vice President Sara Duterte na at ipinakita ang mga ebidensya, actually ito ang mga binigay ay mga pangalan. But anyway, ito yung mga itemized amount, okay, na hiningi niya, which is total of 16 million. Hindi siya hindi aprobado ng Office of Education, Department of Education, nung si Inday ay nandoon pa para mangikil o manghingi siya ng solicitation sa mga private companies. Kaya naman, obviously, sisiraan niya talaga si Inday Sara para gamitin ni Trillanes, ni Tambaluslos, ng lahat ng mga hudas para impeach si Inday Sara. Dahil yan ang binibida-bida ni Trillanes. Okay, di ba? Ngayon, binibida nila tambal. Well, obviously, ang mga buwaka ng inang kongresista at senador, they are not for you. Hindi ba kayo napipikon? Hindi ba kayo nauumay, nagagalit na everyday ang pinag-uusapan ng buwaka ng inang mga bayarang media na supposedly kakampi ninyo, ang inuulat nila yung bangayan sa Congress and Senate. Yun nga ho mga kababayan, talagang ang naging diversionary tactic ho nila, banatan si Vice President Sara Duterte. Di ba? Hindi na pag-uusapan yung gold, hindi na pag-uusapan yung kagutuman, kawalan ng trabaho. Ngayong mga panahon na to, pagmahal ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin, problema sa agrikultura, di ba? Yung paglaganap ng krimen, korupsyon sa pamahalaan. Wala hong napag-uusapan ngayong mga panahon na to. Yun ho ang mga importante na dapat sana mapag-usapan para umasenso ang ating bansa, no? Para mabigyan ng kasagutan yung mga problema na yun. Kaso hindi ho yun ang suma. Hindi ho yun ang nangyayari ngayong mga panahon na to. Ang nangyayari, si Vice President Sara Duterte, kung ano hong mga kabalbalan na banat sa kanya, yun hong pag-uusapan sa Senado, sa House of Representatives, sa social media, ang laman ho si VP Sara. About kung paano i-impeach si Sara and yung tungkol dyan tungkol dyan sa Pogo na yan. Hindi ko na pinapanood. Na alam nyo naman na ang nakikinabang sa Pogo ay si Lisa Tanas at si Marcos Jr., silang lahat na mga hinayupak dahil nagbigay, di ba sinabi ko sa inyo yan, during the campaign period pa lang, tumanggap ng what? According dun sa ating puting ahas, ng 1.5 billion pesos. Grabe. Okay? Grabe. 1.5 billion galing sa Pogo operators. Si what? Grabe Bangag at si Lisa Tanas. I think nandito. Okay? Ano ba yun? Napakita ko na yun. Di ba? I don't know, pinatawag na ba si Rainier Chu? Na laging kasama ni Bangag sa birthday, sa travel. Di ba? Rainier Chu na Pogo operators.
Ngayon araw-araw ang pinag-uusapan nila Pogo, pero ang totoo, ang promotor o nakikinabang ng Pogo ay si Bangag at itong kanyang asawa, Lisa Marcos. Ngayon ang sinasabing video ni Inday Sara, ano ito? Ayun, eto na ho, ito Puwede, na. possible, puwede lang Hmm, tayong mag-speculate kasi wala pang correct. puting ahas na nagsabi sa'tin. Puwede kasi Eto mga speculation lang ho ito, wala akong kasiguraduhan kung ano yung video na sinasabi ni VP Sara. Kumbaga, pinapaano lang ho natin yung mga imagination ng ating mga kababayan dito sa PH Update. Pero kasi nanggaling naman yung video, 'di naman kay Vice President, hindi naman sa atin, hindi naman kay Maharlika, hindi naman kung kaninong vlogger. Nanggaling ho dito kay, mismo kay Vice President Sara Duterte. Ngayon pinapakinggan lang ho natin kung ano yung mga punto de vista ng mga, political vlogger kaugnay diyan sa video na, binanggit nga na 'yan nitong si Vice President Sara Duterte. patawa-tawa si Inday, eh, mukhang nanalo, eh. Naku, Mukhang panalo yung kanyang smile, 'di ba? winner, Puwede winner, winner. kasing yung heavy luggage, Naku, heavy okay, luggage. na binayad naman kay tambaluslos, according to the news not really news, dun sa kaso dito sa Delaware, 'di ba? Na binigyan siya ng 2 billion bribe. Puwedeng yun yung video na yun na sinasabi ni Inday. Puwede rin siguro na baka nag-atik-atik lang si Inday, baka another polboronic video. Kasi ang alam ko, hindi lang yung polboron, bidyong meron ako, meron pang iba. Or puwede rin yung tsuktsakan nila nung Naku tsuktsakan ng po, mga bangag habang sila ay mga bangag or naku, nagsi-switch sila ng, naku po, 'yan na nga ba partners, 'di sinasabi ba? natin. 'Di ba may lumabas na mga gano'n na video na nabakabukangkang si Lee Satanas, 'di ba? Hindi ho kasi malabong mangyari 'yun, kasi yung mga bangag yun ho libangan nila pagka grupo sila, pupulburon, pagka ho masarap na pakiramdam niyan, mag-iimbita ho 'yan ng mga banda, magpapainom. Tapos yung kumbaga pampinale magpuputukan na ho 'yan, fireworks display ika nga. Nakabukangkang yung screenshot, tinake down nila, lahat na lang gusto nilang i-take down. Nakabukangkang si Lee Satanas. Sabi ni Reynaldo Jomen, AFP pera-pera naman 'yan. So nararamdaman niyo ba, okay, nararamdaman niyo ba kung gaano kahirap ang pinagdadaanan niyo ngayon sa Pilipinas? Siguro nakikita niyo naman na everyday ng buhay ninyo kung nanonood kayo ng balita, wala nang naibabalitang matino o wala na ngang build, build, build. Wala man lang naipapatayong mga infrastruktura para sa inyo. Sa halip, sila ay nagbabangayan, nagpapasikatan ng kanilang mga designers. Nagpapadamihan sila ng kanilang nakaw galing sa kaban ng bayan. At yung Naku, sobre na sinasabi ng Gloria na yon, na hindi, babalikan natin yung sobre, na hindi niya binuksan. My God, tapos dinonate niya na lang daw doon na lang daw niya binuksan sa harap ng tawag dito nung NGO na yon. 'Di ba? Obviously, nagsisinungaling. Paano nga sabi ko kung ang laman nun ay papel di hapon? 'Di ba? Tapos bit pa niya, pinakita pa niya, ito yung sobre, tapos empty yung sobre, kahit sino. Sabi nga ni Maoy TV, sobre galing sa solicit niya. Exactly. Ay, sobre na yon galing sa pangsosolicit niya, baka siya yung isa sa mga, 'di ba yung nung nasa Pilipinas ako, yung may mga umaakyat sa bus, inaabutan ka ng sobre, tas may pangalan na gano'n, baka gano'n. But anyway, so itong mga sobre na 'to, napakadaling gumawa ng kwento. Pero dito mo makikita sa salita nitong si Gloria Jomamil na ito, na siya ay hindi nagasilinanto yung kanyang pananalita. Ibig sabihin, mga kababayan, kapag ang tayo nagsasabi ng totoo, spontaneous yan. correct. Right? So ngayon, ang ginagawa nila, talagang gagawa sila ng paraan para mag-invento, gamitin, para patalsikin si Inday Sara. At hindi naman magwawagi ang mga yan. Kaya sabi ko nga, baka bukas makalawa, Naku, sabi ni Vitality, baka nga papel di hapon, di ba? Kinupit, okay.
So, baka bukas makalawa, bumagsak na yan si Bangag Jr. dahil siya ay addictus benedictus. Ulitin natin, masaya ba kayo na ginagastos ang pera ng bayan? Diyan sa concert, doon na lang sa Hmm. Duran-Duran? Oh, ngayon hindi siya nagta-travel-travel, mukhang hindi siya nagta-travel, pero nag-i-invite ng mga katulad ng Duran-Duran para lustayin ang pera ninyo. Kaya nga 'no, wala nga siyang mga ano, travel abroad ngayon. Pero ang ginawa naman ho nitong kumag na 'to, nag-ano naman ho siya, nag-iimbita ho siya ng mga sikat na mga ano, mga banda sa ating bansa. Na nga mga kababayan, pasadahan ho natin ng mabilisan kagaya ng pinangako ko sa mga kasama natin dito sa PH Update. Etong si Joel Chua, pakinggan ho natin ang ilan sa mga tanong ng mga media sa kanya dito sa ano na 'to, dito sa bahagi ng video natin na 'to. Sa ano natin dito, game. Kalahati lang, kalahati. In fact, din pa siya ng DAP o development dito po sa may Tagaytay kung hindi po ako Wow. nagkakamali. So medyo kung titingnan po natin yung dalawa, medyo ito Hmm. kasi nanumpa eh. So Hmm. alam naman po niya yung magiging consequence nun kung siya po ay nagsisinungaling. Hmm. At at sa tingin ko sir, pagkatapos ng, administrasyon na 'to, lahat kayo, madami kayong kailangang sagutin lalo ay sabagay ikaw malapit ka ng mawala sa pulitika. Panigurado matatalo ka ni Mocha. Depende na lang kung sako-sako yung handa mong ibigay sa mga kadistrito mo kaya mananalo ka. Pero ikakampanyan ko ho si Mocha kahit na anong mangyari dito kung ito na lang maupo, itong nag-aano na 'to, itong nagsisiga-sigaan na 'to, isa sa mga ahas ni Tamba diyaan sa, ah, Maynila, 'wag na lang ho, si Mocha na lang, puwede na yung cookie ni Mocha. Masaya na ho tayo sa cookie ni Mocha, game. Sir, kayo ba yung lumapit kay Yusek Mercado o siya po ba yung lumapit sa inyo? Paano po ba yung naging coordination? Paano niyo siya napagsalita? Yan magandang tanong yan, Well, magandang tanong yan. actually, nandiyan na po siya kanina. So, meron pong nakipag-coordinate po siya sa isa sa mga miyembro Hmm. ng committee. So, yun nga po. At nung pinakinggan po namin yung kanyang statement at may affidavit, talaga Puwede. Matagal ng plano yan sir. Bago pa tumayo yung kasama mong kumag na merong, pitik-pilip diyan, matagal ng plano yang si ano, yang si Mercado. kaya Lolokohin niyo na naman namang kami. medyo nakakagulat din. Hmm. Nakakagulat din po. Wala naman kayong hindi kinakagulat diyan, magugulatin kayo diyan, sa susunod na administrasyon sigurado gulat kayong lahat. Malamang sa malamang yung iba sa inyo magliliparan, panigurado. Panigurado yung iba magsusuot ng head brace, yung iba magliliparan, yung iba sigurado makukulong. Chair, ano pong ine-expect nyo in the next hearing? Meron pa ba kayong specific items na titingnan, i-explore? Ano pong aabangan namin in the next hearing? Actually, marami pa dahil may mga binanggit din si Yusek Mercado na mga Ang dami pa. personalities. No. Like yung kumausap sa kanya. Ako na magsasabi sa inyo kung gaano katagal ang Quad Committee, ganyan din katagal yan. Hindi naman magpapasa ng committee report yan hanggat hindi natatapos ang administrasyon ni Marcos o hanggat hindi nai-impeach si VP Sara. O di naman ho kaya hanggat hindi sila nakakapag-establish ng napakatibay na kaso, impeachment case, impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara. Matagal pa yan. Madaliin. Mamadali kayo Hinigbigay sa kanya ng 50,000 at yung asawa po nun na At panigurado yon nakausap nyo na rin yon. At panigurado, pagdating dun sa alin na yon, mapuputol lahat ng kabalbalan nyo na yan. Pustahan, pustahan ho tayo. Pustahan tayo. Mapuputol ang mga kabalbalan ng mga ano na yan. Pagdating doon sa nag-aabot dito kay Mercado na hindi galing kay VP Sara yan. I think part din ng department ni VP Sara. So, sinapina na po namin yon. So, let's see kung ano po yung mga maririnig natin sa kanilang mga pahayag.
saan po ito hahantong? Is this going to lead to prosecution, impeachment? Because syempre, ang sinasabi ng iba, case build up. That's what Case the build committee or up. the House is doing. Pero sa inyo, ganang chairman, ito'y saan matatapos lang? Well, Yung sa kwento. ngayon po, kasi ginagawa natin to in aid of legislation pa eh. Uy! 'Di ba? So, Yun may nga. mga nakikita na kami mga loopholes. Kagaya nga po ng binabanggit namin, lumalabas naman talaga na may mga departamento talaga na hindi talaga po pwedeng bigyan ng mga confidential fund eh. So, sabi ko nga, nung nakausap ko kanina si Congressman Dan Fernandez, sabi ko, una sinasabi niya, dapat yung joint circular, ilimit. Pero ang sa akin pong paniniwala, dapat ang ilimit po yung ahensya o departamento na nakakatanggap po ng intelligence fund at confidential fund. Lalong-lalo na yung mga departamento at ahensya na wala namang kinalaman sa information gathering. Otherwise, Congratulations pagka naging presidente na si VP Sara, subukan yung pigilan ng confidential fund niya. Tignan natin saan kayo dadamputin. Ayun na nga mga kababayan, dito na hunan tatapusin ang ating reaction video. Kung di nyo pa ho napanood tong video na to, i-click nyo lang. Maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Ay, yun ho mga maiinit na kaganapan ngayong araw. Meron pa ho tayong isang video mamaya. Abangan nyo lang ho. Siyempre, nandun pa rin itong si Senator Manny Pacquiao. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.